Niana sab kita sa panahon sa ato ang promosyon, do na kita special kaayo nga promosyon karong buntaga alang sa pagpadayon sa buhat sa Ginoo. Apan unas tanan, akong i-greet ang tanan nga mga taga Western Mindanao Conference nga diin ko gikan nga conference mga kaigsunan. Kagabi ilang yun na human ang ato ang Zoom meeting, webinar, Revelation of Hope webinar mga kaigsunan. Nalipay ta nga kauban sa itong mga administrators, Pastor Carlito Kidit, uban ni Pastor Jeremil Pamunag, ni Sir Wilson Bergaminto, ang atong treasurer, kauban sa tanang mga directors o tanan nga mga pastors, tanan nga makigsuunan sa Western Mindanao Conference, matagabi makigsuunan, gikan ni adtong miaging Biyernes, hangtod kagabi, sulod sa 8 kagabi, naghimo kitag Revelation of Hope, mga higala makigsuunan. Og dalaygon ang Ginoo karong adlaw. Doon ay mga 500 to 600 souls nga modawat sa Ginoo sa bautismo. Salamat kaayo, Pastor Kidit, o Pastor Pamunag, o Sir Bergaminto, Pastor Binasahan, o sa uban nga mga directors, sa pagpadayon, sa pagsuportar sa buhat, sa pagdaog hamiling kalag. Ug karong buntaga makigsunan, magampo sa ta, samtang kita sa dili patamusugod, sa ato ang paghisgot sa importante kay nga suwito makigsunan. Fulfilling God's end time mission. Mao na ang ato tun-an karon mga higala makigsunan. Apan magampo ta Ginoong Dios, uban ni kami samtang kami magatuon sa imong pulong, nagahangyo kami sa imong balang espiritu, palihog lang tagaay kami sa kaalam nga among gikinahanglan. Importante kining suwito nga among pagatunan karon, ubanig og giyahe kami. Amo kining pangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among luwas. Amen. Akong i-greet ang tanan nga naa sa ilang Facebook karon makigsunan o sa ilang mga televisions. Sa akong gikaingon, nalipay ta nga maghisgot kita karon og fulfilling God's end time mission. Usa kini ka importante kay nga suwito makigsunan. Nganong hisgutan nato kining gitawag og fulfilling God's end time mission. Atong i-fulfill ang katapusan gyud nga panapos nga misyon nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato makigsunan. And the question is, why evangelism? Nganong gikinahanglan man gyud kining evangelism makigsunan? Nganong do na may evangelism? Nagingon siya sa tubag makigsunan sa libro ni Mark Finley, Fulfilling God's End Time Mission. Evangelism is heaven's top priority. Maingon gani kag top igsuon, mao ginay pinakataas, di ba? There is nothing more important to God than saving lost mankind. For He desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. And He is not willing that any should perish, mga kaigsuonan. That is in 1 Timothy 2:4 and 2 Peter 3:9, mga kaigsuonan. Ngano diha evangelism makigsunan tungod kay sa gikaingon diha ang evangelism mao nay gitawag og heaven's top priority. Mao nay pinakadapat unahon makigsunan. Mao na ang focus sa langit. Mao na ang panglantaw ni Hesus nga kitang tanan moapil gyud sa pagluwas og makatawhan. Gusto siya makigsunan nga ang mga tao makabaton sa kaluwasan. Unya makabalo sa kamatuoran, kay dili siya gusto mga higala makigsunan nga dunay malaglag gayod. Ningon siya, the focus of Jesus' life was saving lost people. Ang iyang focus diay makigsunan, mao ang pagluwas sa makatawhan. Ingon diha, God had only one son and He sent Him as an evangelist. Pagkanindot igsuon, no? Doon na lang siya usa ka anak, pero iya pag yung gipadala, og nahimo siyang evangelist mga kaigsuonan. Luke 19 verse 10, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Mianhi ang Dios makigsuonan aron sa pagpangita og pagluwas niya nangawala. Ikaw gako makigsuonan nawala sa unsang paagi. Nawala ta tungod kay hilabihan ang atong pagkamakasasala. Sa kalibutan, makigsunan nga atong gipuy-an. Danlog nga kalibutan, daghan kitag makapakyasan o kita ang hinungdan. Dili ka maingon, kadto lang mga tao nga naa sa prisuhan. Kadto lang mga tao nga kriminal. No.
Kitang tanan makaigsuonan, gipakamatyan sa Ginoo. Kitang tanan gianhi sa Dios, gipangita sa Dios kay kitang tanan gusto siya nga makabaton kitang kaluwasan. Jesus gave the totality of His life in winning lost men and women. Gihatag niya makaigsuonan ang kinatibukan sayang kinabuhi aron kita mahibalik ngadto kaniya. Kita sa atong pagkanawala makaigsuonan. Certainly, we can do no less. To follow Jesus means to follow in the path of soul winning makaigsuonan. Ang pagsunod niya mao ang pagsunod igsuon sa iyang mga dalan alang sa pagdaog hamiling kalag. God has raised up His church to participate with Him in reaching out to win the lost makaigsuonan. Gusto siya nga kitang tanan mo participate. Gusto siya nga kitang tanan mo appeal. Sa bisan unsang paagi makaigsuonan nga mapuslan ka, magamit ka alang sa buhat sa Ginoo makaigsuonan. Malipay ang Dios nga ikaw magpagamit niya. Karon lang makaigsuonan bag-o lang gyud. Mao pagipagsakan ako nagdali-dali ra gyud ko. Nagblessing kami og sakyanan. Og abi ninyo igsuon. Nagampo kami sa sakyanan, tulo kami ka pastors. Si Pastor Hesbon, si Pastor Adil ug ako. Gaampo mi sa sakyanan nga bag-ong gipalit makaigsuonan sa atong usa ka igsuon ug maingon gyud ko igsuon nga gagampo ko nga kining maong sakyanan magamit gyud ni sa insakto nga paagi alang sa pagpadali sa pagbalik sa Ginoo makaigsuonan. There is no higher calling and no greater privilege igsuon. Timan-ig gyud ni. Wala nay laing pinakalabaw nga pagtawag sa Dios. Wala nay laing pinakalabaw pa nga pinakadako nga pribilehiyo makaigsuonan. Ngano man nag-ingon si Mark Finley, we are ambassadors for Christ, priests of God, lights in the dark world to share His grace and truth with those around us. Kuyawa, no? Doon ay tulo ka punto diha igsuon nga gusto nako ipasanto pag-ayo sa maong quotation. There is no higher calling, no greater privilege. Ngano man, we are ambassadors for Christ, priests of God, lights in the dark world makaigsuonan. World na ha, dili na work. So makaigsuonan, mahimo kitang kahayag sa mangit-ngit nga kalibutan makaigsuonan. So the urgency of our time demands that we do something great for God. What a time to be alive. What a time to be a full-time Adventist preacher or a part-time lay preacher mga kaigsuonan. Kita tanan gidasig nga mahimo kitang makasabot kanunay nga dunay pagkadinalian. The urgency of our times igsoon. Ang panahon nga atong yatubang karon dili basta-basta nga panahon. It is a time for us to be full-time Adventist preachers or a part-time lay preachers makaigsuonan. So nag-ingon si Mark Finley, God has called us to give His final appeal to a dying world. The greatest joy in life is to participate with Christ in the closing work, makaigsuonan. Ang usa sa pinakamalipayon nato nga pribilehiyo sa atong kinabuhi, makaigsuonan, mao ang pag-appeal, pag-participate sa buhat sa Dios igsuon. The greatest satisfaction in life is to see men and women, boys and girls, saved for eternity. Pagkanindot igsuon, no? Ganina nag-ingon siya nga, ang pinakadako kuno nga kalipay, kalipay nga eksperyensya sa imong kinabuhi makaigsuonan, mao ang pag-participate kauban kang Kristo alang sa nagakahinapos nga iyang bulaton makaigsuonan. And the greatest satisfaction in life mao ang paglantaw sa mga lalakig babae magkatawhan nga maluwas alang sa eternidad makaigsuonan. Seventh-day Adventist Christians has been commissioned by God to take the three angels' messages to the world. Ato ning gisgutan ni atong maaging Sabado makaigsuonan. So doon na special message. Tanawa ha, nindot kay nga pagkasulti makaigsuonan sa maong libro. God has sent a special message at a special time to prepare a special people for a special event. And that event is the second coming of Christ. That is in Revelation 14:6-12.
presents an urgent last message for all humanity, makaigsuunan. Nindot kay makaigsuunan, no? Unsa di ay kuno ang special message? God has sent a special message at a special time to prepare a special people for a special event. Unsa man ang special event? Mao ang pagbalik ni Ginesus makaigsuunan. Usa ka na ka-special. Kung magpaabot ka makaigsuunan og presidente sa nasod, ang mga tao bisan pag-unsay pagtindog nila pila ka oras, mopaabot sila kay naghulat sa presidente. Apan makaigsuunan kita nagpaabot sa atong manluluwas. Mao na gitawag og special event for the special people, for the special time, and that is the special message makaigsuunan. Karon, unsa man ang gusto nato, unsa man ang challenge, doon na kita'y project makaigsuunan. Ang theme, mao kanang gitawag og My Journey with God. Unsa man na siya nga project. Gipanguluhan ka na makaigsuunan dinhi sa ato ang South Philippine Union Conference. Walay lain kundili ang atong mga administrators. Pinanguluhan ni Pastor Caderma, ang atong presidente. Si Pastor Palomares makaigsuunan, ang atong executive secretary. Si Pastor o si Sir Chemuel Almosera, nga may atong speaker karon makaigsuunan sa hour of worship. Og si Sir Siloy Godilano. Tanan nga mga directors og tanan nga mga presidents sa nakalain nga mga missions ug conferences makaigsuunan. Atong explain kadiyot makaigsuunan. Unsa man nga project ang gitawag og My Journey with God, mao ni ang theme makaigsuunan. Sulod sa 40 ka adlaw, ingon diha a 40-day challenge that will change my life forever. 40 ka gabi makaigsuunan, 40 ka adlaw, tanawa ang may tabo. Mao ni gitawag makaigsuunan og unsay activity niini? Mao nang gitawag og digital evangelism and discipleship. Ang coordinators niini makaigsuunan ang atong PUC Presidential and TMI Council. So, sa akong gikaingon, si Pastor Caderma ug ang tanan nga mga presidente sa mga conferences and missions ug sa atong mga hospitals, doon na sila'y tinguha makaigsuunan nga kitang tanan makaapil gyud. So, kinsa man ang mga speakers niining sulod sa 40 ka gabi makaigsuunan. Presidents of Mission, Presidents of Conferences and Reunion makaigsuunan. So, sa ato pa, 7 man na makaigsuunan ang missions ug conferences nato. 7 ka mga presidente o ikawalo si Pastor Caderma ang ato union president. Magwali dinhi sa union, dinhi gyud sa Hope Channel makaigsuunan. Mao na ang binyo. Unya sa ilang pagwali sulod sa 40 ka gabi makaigsuunan ang ato sab nga mga panimalay. Kay mag-live stream man ta makaigsuunan. Dinhi sulod sa 30 minutos magwali ang mga presidente kada gabi for 40 nights. Sugod makaigsuunan sa unsa? October 6 to November 14 makaigsuunan. So ang may tabo gikan sa October 6 hangtod sa November 14 magwali dinhi gyud sa Hope Channel igsuon kada gabi. Unya ang patag panimalay, matag membro sa panimalay, do na kitay kalabutan niini. Ngano man, kay sulod sa usa ka oras niya nang 7 to 8 makaigsuunan, niya na nga mga pizza, ang mga simbahan, makahimo kamo sa inyong personal witness, makahimo kamo sa inyong friendship, sa inyong mga silingan, worksheet, nga doon ay ansiran dito makaigsuunan. Unya, pwede po mo serve po mo snacks diha sa inyong mga simbahan o sa inyong mga balay makaigsuunan. So, mao ni ang may tabo. The Evangelistic Project is an administrative collaboration of all leaders and pastors to mobilize for what? For mission, the institutions, the districts, unsa pa gyud? Churches and K groups and members of the South Philippine Union Conference. Kita tanan makaigsuunan, ngunit gitawag yun og TMI, Total Membership Involvement. Tanan nga mga pangulo sa mga missions og mga institutions. Tanan gyud mo apil igsuon. So, sulod sa 40 ka adlaw, members of the South Philippine Union Conference, doon na tayo supplemental budget nga gamito ni ana makaigsuonan aron sa pag-maximize sa atong mga tanan gyud nga paagi sa pag-witness igsuon sa Tibok Mindanao. So, the Hope Channel South Philippines will host
the 49th Bible study presentations ug ang magdumala sa akong gikaingon sa unahan kining 8 ka mga missions and conferences presidents with the President of the Union. So every constituent, kitat kamo, tanan, will nurture seekers by inviting them to watch live stream presentations and interact with the program content of the comfort of journey makaigsunan. So ang inyong role, samtang magawali, ang ato dinhi nga mga presidente sa mga missions ug conferences, mga higala makaigsunan, kamo po diha sa inyong tagsa kapanimalay, sa inyong tagsa ka mga simbahan, sa inyong mga television sets, mga kaigsunan, inyong dalon pod ang inyong mga silingan, ang inyong mga higala, nga gusto ninyong makauban sa langit. Kadtong mga suod ninyo makigsunan, inyong dalon sa pagpaminaw, unya, naamay mga answer sheets makigsunan naginiguman sa 30 minutos, kamo diha ang mag-follow up. Kaya naamay simple kay nga guide alang sa Bible study makigsunan. So, series of presentations are from the 28 fundamental beliefs makigsunan. So, relevant with the current crisis, witnessing and discipleship. So, nagaingon diha, every speaker will have 5 sermons, and will deliver all presentations in 5 successive nights with an allotted 30 minutes only per topic makigsunan. So, ang matag presidente sa mga missions, gitagaan og tag 30 minutos makigsunan. Kada gabi 30 minutos lang yun. If the topic requires more time to cover the whole theme, it can be presented in 2 or 3 nights makigsunan. So, alang sa katapusan, last gamay na lang. While the series is going on, all churches, bantay ha, tanan nga mga simbahan, all institutions, all workers, all members of the church, labi na gyud sa atong care groups o kanang gitawag og intercessor family makigsunan, are to invite to watch, facilitate active participation. So kamo diha sa inyong panimalay, ang atong mga care groups makaigsuonan, importante gid kayo. Mao ni ang pinaka-importante nga role makaigsuonan. Ang dinhi magwali, kamoy mag-follow up diha sa inyong panimalay makaigsuonan. Unya unsa may giingon diha? We are to invite, to watch and facilitate active participation, and na importante diha, encourage decision making the seekers for them to eventually decide on or before the climax of the online evangelism. So we take into account the online viewers who may have joined without a facilitator. Kadtong tananglitan, makaigsuonan, dunay maminaw sa Visayas, dunay maminaw sa Luzon, o sa uban mga nasod makaigsuonan, doon na po tayo mga volunteers nga gitawag og response team makaigsuonan. Mao'y mag-contact sa ila, mag-assist sa ilaha makaigsuonan. So, last 3 slides. Ngano man gyud makaigsuonan nga dugay pa man gyud nibalik ang Ginoo. Why doesn't He come? Unsay tubag makaigsuonan? There is somebody near you who is not ready. Dunay mga tao sa imong duol makaigsuonan nga dili pa andam. There is some family member, some neighbor, some working associates, some acquaintance who is waiting for you to witness to them, mga kaigsuonan. Maura gyud ni ang usa sa mga paagi nga walay usa nga dili makaapil. Kita gyud tanan makaapil makaigsuonan. Moingon ka nako, moingon ka pastor, dili man ko kabalo muwali. Syaro kag di ka wa kay amigo bisag usa. Syaro po kag tanang silingan kontra nimo, dili man tingali makaigsuonan. So naagyo kay mga silingan nga suod. Imbitara sila ni ining panahon na makaigsuonan. October 6 to November 14. Diha sa imong panimalay, papaminawas sila sa mensahe sa atong 8 ka mga presidente makaigsuonan sa Tibok Mindanao. Unya naingon diha, kanang imong family member, kanang imong bana, kanang imong asawa nga wala pa nakadawat sa Ginoo, ang imong kauban sa trabaho, ang imong acquaintances matag adlaw igsoon, naghulat sila nimo nga imo silang masaksihan, tuguti nga ikaw maga-invite kanila sa pagpaminaw. Jesus is long-suffering. He suffers long with the pain of the world. He is not willing that any should perish, but that all should come to what? To repentance makaigsuonan. 2 Peter 3:9 igsoon. The last slide.
The question is, will you rise to the challenge? Mubarog ba ka makigsunan nga mudawat sa maong hagit? Will you commit your life to sharing His love? Imo bang ikumitar ang imong kaugalingon sa pagpahat sa iyang gugma makigsunan? And will you tell Him just now that you want to make soul winning the priority of your life? Welcome to the greatest adventure of your life. And that is what? That is evangelism makigsunan. Ako nang hinaot nga masabta nimog nako nga dunay hagit makigsunan 40 ka gabi nga nang October 6 to November 14 makigsunan. Kitang tanan mo appeal gayud sa pag-invite sa ato mga silingan. Usbo nako mga care groups kung asa kamo. Mao na ning panahon na makigsunan nga ang inyong mga cared families mao na inyong trabaho, imbitaron sila sa pagpaminaw na ining 40 kagabi sa maong wali makigsunan. Ang Ginoo magapanalangit kanato, good luck makigsunan sa pag-apil sa buhat ug naglaom ako igsuon nga kitang tanan mo participate gyud sa pag-apil alang sa iyang mission. Dalaygon ang Dios, happy Sabat sa tanan, may buntag kanyong tanan mga higalag mga kaigsunan.